sa isang liblib na bayan sa kabundukan ng Leyte. Matagal nang nag-aalab ang mga alamat at kababalaghan. Isang maliit na baryo kung saan ang mga tao'y naniniwala sa mga kwento ng mga espiritu at nilalang mula sa mga panahon ng nakaraan. Isang batang babae, si Ella, ay bumalik sa bahay ng kanyang lola matapos pumanaw ito ng bigla. Dati-rati, hindi siya naniniwala sa mga kababalaghan, ngunit mayroong isang lihim ang kanyang lola na siya lamang ang nakakaalam. Ang bahay ng lola ni Ella ay matagal nang hindi pinupuntahan ng mga kamag-anak. Napakatahimik nito at tila ba hindi na humihinga ang mga pader. Isang araw, nagdesisyon si Ella na dumaan at personal na ayusin ang mga gamit ng lola. Nang dumating siya, natagpuan niyang ang bahay ay puno ng alikabok at ang mga gamit ay hindi na nagagalaw, parang naghintay sa kanya. Ang bahay ng lola ko. Matagal ko nang hindi binisita. Siguro ito na ang pagkakataon para malaman ang mga kwento niyang hindi ko nauunawaan, ang sabi ni Ella habang tinitingnan ang paligid ng lumang bahay. Habang binabagtas niya ang makakapal na kahoy na hagdan, napansin niyang may isang pinto sa dulo ng bahay na hindi pa niya nakikita noon. Ang pinto ay tila may kakaibang aura, parang may tinatago. Nang siya'y maglakad palapit dito, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaan mula sa ilalim ng pinto. Isang susi na iniwan ng kanyang lola, ang naging hudyat na ang lihim ng pinto ay dapat buksan. Binuksan ni Ella ang pinto at doon niya natuklasan ang isang kwarto na puno ng mga lumang aklat at mga kagamitan. Sa isang sulok, napansin niya ang isang kahoy na estatwa ng nuno, isang maliit na figura na nakatanaw na parang naghihintay. Nang sinimulan niyang tignan ang mga libro, natagpuan niya ang isang kwaderno ng kanyang lola. Sa loob nito, nakasulat ang isang kwento tungkol sa nuno na siyang dahilan ng lahat ng kalungkutan sa kanilang pamilya. Ang kwento ay nagsasabing isang araw, nasira ng kanyang lola ang tahanan ng nuno sa isang kagubatan at nagalit ang espiritu. Ang nuno ay isang nilalang na maliit, matandang espiritu na naninirahan sa punso at kapag ito'y inistorbo, magdudulot ito ng malas at sumpa. Ayon sa kwento ng kanyang lola, ang nuno ay naglagay ng isang sumpa sa kanilang pamilya. Isang sumpa na magpapatuloy kung hindi nila maaayos ang pagkakasala. Habang binabasa ni Ella ang kwaderno ng kanyang lola, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Ang mga ilaw sa kwarto ay kumikislap at ang hangin ay nagiging malamig. Naririnig niya ang mga tunog na parang mga yabag mula sa dilim, pati na rin ang mga malalalim na buntong hininga na tila galing sa ibang mundo. Ngunit hindi siya pinapayagan na umalis sapagkat alam niyang may kailangan siyang gawin upang wakasan ang sumpa. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang pagbabasa, nakaramdam siya ng takot na parang may mga mata na nagmamasid mula sa dilim. Inisip niyang baka ito ang nuno, na ang mga mata ay matalim, puno ng galit at lungkot. Ang takot ay nagsimula ng sumik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano siya makakawala sa lugar na ito. Ang mga tunog ng mga anino at ang malamig na hangin ay tila hindi na natatapos. Sa sumunod na gabi, natutulog si Ella nang biglang magising mula sa isang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niyang nasa harap siya ng isang malaking puno, ang punso ng nuno. Doon, nakita niya ang mga mata ng nuno, mga matang naglalagablab ng galit at lungkot. Sumigaw siya sa takot, ngunit walang tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Ang mga mata ng nuno ay parang sumusunod sa kanya at sa bawat galaw niya, lalapit ito ng mas malapit. Nagdesisyon si Ella na maglakad papunta sa kagubatan upang makuha ang kahoy na estatwa ng nuno at ibalik ito sa lugar kung saan ito unang natagpuan.
Sa kabila ng takot at kalungkutan na nararamdaman, kailangan niyang tapusin ang sumpa. Nang umabot siya sa kagubatan, naramdaman niya ang presensya ng Nuno. Ang mga mata ng Nuno ay naglalabasan mula sa mga puno, mga anino na naglalakad sa kanyang paligid. "Ibabalik ko po ito," ang sinabi ni Ella habang hawak ang estatwa ng Nuno. "Huwag na po ninyo kaming gawing bahagi ng sumpa." Sa isang iglap, naramdaman niyang tinangay siya ng isang malamlam na liwanag. Ang mga mata ng Nuno ay humupa at naglaho. Tumahimik ang paligid at tila nagbago ang hangin mula sa malamig. Naging mainit at magaan. Ngunit kahit natapos na ang sumpa, may isang bagay na hindi na mawawala. Sa gabi, kahit siya'y natutulog na, patuloy na nararamdaman ni Ella ang mga mata ng Nuno na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang takot ay hindi na maalis, at ang mga mata ng Nuno ay patuloy na maghihintay sa bawat paggalaw ng gabi.